Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Good morning everyone, we are the Group 11 Iring and I am the Group Rapporteur, James B. Blanco. I am Maya Claire Baswell, the note taker of the group. I introduce myself. My name is Mart Lloyd Banugan. Have a pleasant day, everyone. I'm Norisa Di Pinito. Ngayon, ako ang mauuna sa pagbibigay ng aming realisasyon o aming pananaw tungkol kay Jose Rizal. Ang aking napansin kay Rizal ay ang kanyang adaptability at ang kanyang pagkadeterminado tulad ng sa Hong Kong. Sa gitna ng pagka-exile sa politiko, tinanggap ni Rizal ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpapakalat sa iba't ibang kultura at wika. Isang patunay sa kanyang kakayahang mag-adjust. Pinahusay niya ang kanyang pangunawa. Ipinagtibay ito sa kanyang determinasyon na ipaglaban ang reforma at pagpapakita ng kanyang di mabilib na determinasyon sa kabila ng mga pagsubok. Sa dapitan, bagamat nakakulong, hindi nasira ang determinasyon ni Rizal. Binago niya ang mga limitasyon upang maging pagkakataon sa pagunlad. Pagtatag ng mga paaralan, pagsasaka at pagsalubong sa mga hamon ng agham. Sa kabila ng pagka-exile, nanatili ang kanyang diwa na hindi naguguho. Ipinakita ni Rizal ang kanyang determinasyon at pagiging matatag para buksan ang landas patungo sa kaunlaran. Yan ang po. Ang aking pananaw pang Rizal ay nasaksihan niya kung paano tratuhin ng mga Spaniards sa mga kapwa niya Pilipino. Kaya gusto niyang itatag ang kanyang mga reformang panlipunan at pampolitika kagaya ng Borromeo Project at Liga Filipina sa Pilipinas para mapatunayan niyang hindi niya inabandona ang sariling bansang Pilipinas. Ito ay sumasailalim sa kanyang matibay na pangako. Kahit masaya na siya sa Hong Kong at komportable na siya doon, nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas para magkasundo sila ni Gobernador General Pujol sa kanyang mga proyekto, ngunit hindi sang-ayon ang gobyerno tungkol dito. Yun lang. Ang ibang intelektual na interes ni Rizal kasama ang medisina, agham at edukasyon ay naglalarawan ang kanyang malawak na pag-uunawa sa mga nangangailangan ng lipunan. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusuri at pag-aaral sa mga larangan, ito pinakita ni Rizal ang kanyang kakayahan na magbigay ng kabuluhang kontribusyon sa pag-unlad ng bansa. Ang kanyang determinasyon na turuan ang mga Pilipino ay magkikipagkanyang paniwala sa kapangyarihan ng kaalaman. Ang edukasyon ay pagtutulak ng pagbabago at pag-unlad sa lipunan. Ginamit na rin ni Rizal ang kanyang propesyon bilang isang manggagamot upang masuportahan niya ang kanyang pamilya. Sa tulong ni Dr. Lorenzo Marquez na kanyang kaibigan, inilapit niya kay Rizal ang kanyang mga pasyenteng may sakit sa mata. Nakilala ni Rizal sa Hong Kong sa kanyang kahusayan at ang mga pasyente niya ay mga British, Chino, Portuguese at Amerikano. Matagumpay niyang inoperahan ang kanyang ina sa Hong Kong. Ang mga katanungan. Una, anong tingin mo sa pagkakaroon ni Rizal ng adaptability at determinasyon sa kanyang mga karanasan sa Hong Kong at dapitan? Yes, Miss Baswell. Sa aking palagay, ang kwento ni Rizal ay nagpapakita ng kahit gaano kahirap ang sitwasyon, mayroong laging paraan upang makamit ang mga pangarap at magkaroon ng positibong epekto sa lipunan. Ang kanyang mga karanasan sa Hong Kong at dapitan ay nagturo sa atin na kahit na
kahit na sa pinakailalim na karanasan, mayroong liwanag na naghihintay sa dulo ng daan. Maraming salamat. Ako na naman ang magtatanong. Ano ang advokasya ni Rizal na nais niyang balikan sa Pilipinas at bakit? Okay, Mr. Banugan. Nais niyang bumalik sa Pilipinas para makipag-negotiate o makipagsundo kang Gobernador General Despohol para sa kanyang Bormio Project at gusto niya ring itatag ang Liga Filipina sa Manila upang mapatunayan na hindi niya inabandona ang sariling bansa. Maraming salamat po. Ako na naman ang magtatanong. Paano pinakita ni Rizal ang kanyang kakayahan sa pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng kanyang intelekwal na interes sa medisina, agham at edukasyon? Salamat sa pagtatanong, Mark. Ipinakita ni Rizal ang kanyang kakayahan sa pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng kanyang intelektual na interes sa medisina, agham at edukasyon sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsusuri at pagsasaliksik sa mga larangang ito. Naniniwala ba kayong sumulat si Rizal ng liham ng retraksyon? Sa kanyang maraming nagawa, sinabi at pinanindigan, bigla niya na lang ba talaga binawi sa huling sandali? Kung gumawa man siya, pinilit lang ba siya o bukal sa kanyang puso? Para sa akin, posibleng hindi nag-retract si Rizal. Dahil ang dokumento ng retraction ay tinago ng pagkahaba-habang panahon at walang iba kundi ang mga otoridad lamang ang may karapatan na tumingin at makakita nito. Inalabas nga ito sa dyaryo, ngunit itinago naman ang pinaka-orihinal. Magandang araw po sa lahat. Bilang raporto sa grupong ito, sa pagtatapos, tatalakayin ko ang mga pangunahing konsepto na isulat ng aming note-taker at ilalahad ko ang konklusyon. Mga pangunahing konsepto. Una, kakayahang umangkop at determinasyon. Ang kakayahan ni Rizal na umangkop sa iba't ibang sitwasyon tulad ng kanyang mga karanasan sa Hong Kong at Dapitan ay napapakita ng kanyang katatagan at determinasyon na gawin ang pinakamahusay sa mapaghamong mga pangyayari. Pangalawa, advokasya para sa reforma. Ang mga aksyon ni Rizal ay sumasalalim sa kanyang matibay na pangako sa pagtataguyod ng mga reformang panlipunan at pampolitika sa Pilipinas. Ang kanyang desisyon na bumalik sa kabila ng mga komportabling kondisyon sa Hong Kong ay binibigyang diin ng kanyang dedikasyon sa kanyang tinutubuang bayan. Pangatlo, intelektual na pagpupunyagi. Ang magkakaibang intelektual na interes ni Rizal, kabilang ang medisina, agham at edukasyon, ay nagpapakita ng kanyang sari-saring paraan sa paggawa ng mga positibong kontribusyon sa lipunan. Ang kanyang pagsisikap na turuan ng mga Pilipino ay nagpapakita ng kanyang paniniwala sa kahalagahan ng kaalaman at kaliwanagan. Pang-apat, mga kontrobersiya at interpretasyon. Ang mga kontrobersiyang nakapalibot sa retraction ni Rizal at ang kanyang relasyon kay Josephine Bracken ay nag-aalok ng mga pananaw sa magkakaibang pananaw sa mga makasaysayang pangyayari. Binibigyang diin ng mga interpretasyong ito ang pagiging komplikado ng pag-unawa sa makasaysayang numero at ang kanilang mga aksyon. Sa konklusyon, ang kwento ng buhay ni Jose Rizal ay sumasalalim sa masalimuot na kasaysayan at ang paghahangad ng pagbabago sa lipunan. Ang kanyang pamana ay nagbibigay inspirasyon sa mga individual na magsikap para sa positibong pagbabago at paliwanag, na gumagawa ng pangmatagalang epekto sa lipunan ng Pilipinas at higit pa. Ito lang po at
Maraming salamat. Yeah, bye!